Umaalingasaw na kampanya. Nagsisimula ng maglipana ang mukha ng mga kandidato sa darating na election 2025. Mula sa mga pader at iba't ibang sulok ng kalye ay hindi nila pinalagpas na siya namang nagbigay usok sa Commission on Elections. Well, hindi pa naman kasi oras upang mangampanya, kaya't wasto lang nasitahin ng mga COMELEC ang mga may matitigas na bungo. Ipinagbabawal kasi ng COMELEC Resolution No. 11086 ang propaganda para sa halalan. Nararapat itong alisin ng naturang kandidato o partido kapag hindi bumaba sa 72 oras ang paglalagay bago magsimula ang panahon ng kampanya. Tuwing panahon ng eleksyon ay lagi na itong ipinapaalala ng COMELEC, ngunit mayroon talagang mga iilang kandidato na hindi sumusunod sa alituntunin. Kung tutuusin, diskwalipikasyon na dapat ang matanggap ng mga lumalabag sa regulasyon ng COMELEC. Tama, diskwalipikasyon agad ang dapat nilang matanggap. Kasi naman, kung ang simpleng pagsunod sa regulasyon ng COMELEC ay hindi nila magawa, paano na lang nila gaganampin ang mga tungkulin na kanilang hinahabulan? Hindi ba dapat ang isang leader ay magsisilbi bilang magandang halimbawa sa kanyang sasakupan? Hindi yung siya pa ang nangunguna sa pagkikipagmatigasan. Sa kabilang banda, marami-raming kandidato pa naman ang pinipiling sumunod sa patakarang ito. Para kasi sa paparating na botohan ng mga senator at party list representative, magsisimula ang 70 araw na campaign period mula Pebrero 11 hanggang Mayo 10, habang ang mga lokal na posisyon naman ay papayagang simulan ang kanilang kampanya mula Marso 28 hanggang Mayo 10. Pinulaan din ni COMELEC Chairperson George Garcia na tanggalin na ang ilang mga campaign materials dahil hindi pa nagsisimula ang mga naturang petsa. Gayunpaman, isinaad din ni Garcia na walang magagawa ang COMELEC sa mga kandidatong ito dahil sinasabi ng Election Automation Law na maituturi bilang kandidato ang isang tao kapag nagsimula na ang campaign period. Kaya't sa ayaw at gusto ng COMELEC, hanggang pagbabanta muna ang maibibigay nila at hindi agarang diskwalipikasyon. Magsilbi sana itong dahilan para sa mga botante na ibigay ang kanilang boto sa tamang kandidato at para tumaya sa mga taong sumusunod sa wastong regulasyon. Sa totoo lang, wala sa kamay ng COMELEC ang pagkontrol sa mga makukulit na kandidato, bagkus ang kapangyarihan ay nasa taong bayan. Kaya naman, tandaan na ang mga mukha ng mga kandidatong nakapaskil sa kalye kahit hindi pa campaign period. Kilatisin na ang nararapat ilagay sa balota at huwag magpabulag sa umaalingasaw na kampanya.